Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Mga mamamayan na gustong maglingkod sa bayan para magkaroon tayo ng clean and honest election. Pero yung pala, mga kaputa, mga jutang ginina, binaboy, ginagotay, binudol tayong lahat. Yung pala nakipagsabwatan sa Smartmatic. Diba? So yan ngayon mga palangga, at ngayon ang ina-appoint nila, mga kawatan, mga addictus benedictus na katulad nila. Sabi nga ni Amy, walang trabaho yung kapatid niya, never nagtrabaho. Imagine mo walang trabaho noong 2016, paano nabuhay? Siyempre, yung mga pera galing sa pagnanakaw. Kawatan ang pamilyang Marcos. Tapusin nyo na yan. For 52 years, yung mga nagsisisigaw, katulad ni Virus, ni De Lima, lahat ng mga liberal party, ngayon kaalyado na nila. Anong ibig sabihin yan? Mga walang credibility, mga walang kwentang tao yung mga yan. Dahil yung laban nila for 52 years, katulad ni Virus, na ang Marcos ay diktador, ganito, ganyan, nagpa-appoint pa sila. Anong ibig sabihin? Pare-pareho silang magnanakaw. Sabi ni Trollbuster si Martin Araneta, smuggling ng agri. Eh di ba yan nga ang isang dahilan kung bakit tinanggal si Clarita Carlos at ngayon na kay Tambaluslos ibinenta na rin niya yung kanyang kaluluwa. Okay? Isa yan sa kanyang sa Nika report. You know that already mga kababayan. Ngayon, gusto nilang tanggalin si Inday Sara. Okay? Dahil sinasabi nila ng itong mga young guns na ito na nawawalan na raw ang tiwala ng mga tao ay mga Marcos loyalist kay Inday Sara na bumoto kay Inday Sara because of Marcos Jr. Huy, mga ulol. Unang-una, mas malaki ang boto ni Inday Sara, mga young guns. Si Bangag Jr., kaya lumaki ang boto dahil nakipagsabwatan sa Smartmatic. Andyan ang affidavit ni Atty. Glenchong na bakit hanggang ngayon ayaw kasuhan ni Lisa Tanas na sinasabi mismo nilagay sa affidavit na si Lisa Marcos ay nakipagsabwatan o nakipagkunaips sa Smartmatic para dayain ang ahlalan. Andyan si Glenchong sa Pilipinas. Pero ayaw kasuhan. Pero ang gustong tanggalin, si Inday Sara na mas maraming boto kasi baka malapit nang magtunay matuluyan sa Code Blue si Bangag. Tandaan ninyo, last year nag-muscle spasm ang addictus benedictus at nataranta si Lisa Tanas. Kaya ngayon, gusto nilang what? Tanggalin si Inday Sara para pag bumulagta si Bangag ay papalit si Tambaluslos. Ganon yun, mga kababayan. Bakit na ito ay na ito? Teka lang. Natumba na yung aking Pakayos ka yung phone ko. Baka mapunta na sa kawalan. Ngayon, sabi ni Aguila ng Mindanao, sa totoo lang palangga, Marika, masakit sa dibdib ang ginagawa ng mga Marcos sa mga Pilipino. Totoo ka dyan, pero huwag kayong sumuko. Kasi pag sumuko kayo, talo na kayo. Dahil ang ginagawa ngayon ng mga bangag, kinakausap yung mga kritiko nila, di ba? Si Atty. Glenchong sinabi niya mismo, sinusubukan nilang i-win back gamit ang pera ng bayan. Hindi pumayag si Atty. Glenchong. Kasi ang target ni Tambaluslos ni Lisa Tanas, yung mga bangag na ito, durugi nila ang mga Duterte. Paulit-ulit kong sinabi niyan sa inyo noong 2023 pa. Ito na ngayon ang nangyayari, mga palangga. Puro pagpupolitika. Di ba, ginawa nila ng kwento na si Inday ay nagbi-beach-beach doon sa
island ng Calagwas ba yun? Anong island yun? But anyway, 6:30, sabi ni Inday dun sa kanyang press conference, yes, napunta siya dun sa lugar na yun, pero hindi para maligo or something. Nandoon siya para i-reach out ang taong bayan. Right? Dilawan Cabal Damaso, use MSM on their powerful weapon. Ano daw? Powerful weapon to topple down the Duterte and conquer the world, sabi ni Jennifer Kadungag. Exactly, mga palangga. Sabi ni Dolores Gagarin, huwag kayong mag-alala ma'am, baka mauna pa si Tambaluslos. Huwag tayo padala si Tambaluslos, ang crocodile father ng Congress. Siya pinatahan nila ni Kimbo Abante Beres. Nakita niyo yung sila, yan, nabanggit mo pangalan. Nakita niyo si Abante, nagdila-dila na parang akala mo, kadiri, di ba? Pastor pa yan. Tapos nagpapakita sila, speaking of that, mga pangalan na yan, mga palangga, lahat halos sila dyan. Lahat ng high-end cars. Mga kababayan, kung ang inyong kongresista ay sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, malaki na nga yung nilagay natin. Kung sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, hindi po yan kayang bumili ng mga designer watches na nagkakahalaga ng 3 million, 5 million, 20 million. Hindi yan kayang bumili ng mga high-end cars katulad nito ni Abante. Hindi kaya nilang bumili ng mga malalaking resort ng mansion. Kung hindi ninanakaw sa bahay, hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Wala ba kayong awa sa inyong kinabukasan? Di ba? Marcos Bacacon, sabi ni Noli D. Luistro is New Dilima. O, nakita ko pa yung si Luistro. Nag-PDA sa kanyang asawang, my God, para silang mga baboy ramo na naggali ka na gano'n. I don't know kung kailan yun. Wala ba itong mga kahiyan to mga ito? Naglalaplapan sa harap ng taong bayan. Nakita niyo yon? Yung Luistro na yon? Naglalaplapan siya ng kanyang, yung asawa niya na pareho silang galing sa ano yun, ano yun yung lubugan ng baboy? Ano yun? Hindi ko maisip yung word. Okay? Sa basakan. Alright. Yung dating mahirap na si Kimbo, first time naging congressman, biglang yaman sa 2 years lang. Sabi ni Kenneth TV. Exactly. Si Kimbo ang pinaka masalaulang halimbawa, not maganda pinaka-brutal o salaula o jijimonyong halimbawa na mula sa tricycle nagchichinas, mula sa kanyang bag na kabaduyan, na makikita mo ang larawan ng pagiging payak niya nung nakaraan at biglang nagkaroon ng artista van. Biglang nagkaroon ng mga mamahaling relo. 5 million, 10 million, mga diamanting kumikinang. Yan po ay galing sa dugot pawis ng Pilipino na hanggang ngayon, hindi kayo makakain, di man lang kayo makabili ng prutas. Kaya dapat, I wish mabura ang lahat ng mga ito sa politika. Whatever, kung ano man yung means para mabura to mga ito. Pero you know what? Sabi nung kausap ko kanina, alam niyo sabi sa akin, kung gusto niyong Amerikana, kung gusto niyong matapos yung problema ng Pilipinas, isang malaking revolusyon. At tapusin, huwag pabalikin. At sabi ang mga Marcos, parang katulad dun sa family sa Russia na binura yung mga pangalan nila, I forgot the name. I think parang ginornog pa yata sila. Anong year yon? Sino nakaalam ng history na hindi natin na-research ba? Parang ginornog ang buong pamilya at yung mga apelyido nila ay hindi na pwedeng gamitin, di ba? Dahil sila ay isang malaking salaula o kahiyan doon sa kanilang bayan. Romanov, thank you. Sabi ni Unfiltered, thank you palangga. Di ba? Nakita ninyo? Ito rin dapat yung ginagawa sa the Romanovs, Thank you, palangga. In 1917, sabi ni General Manager. So ito rin dapat ang ginagawa sa mga pamilyang Romualdez, Araneta, Marcos at lahat ng mga kawatan. Kung sila talaga ang pinaka, kasama nyo na yung mga dilawan.
Okay? Na kumakampi sa kanila ngayon. Binubura sila dapat sa lipunan. Bakit? Habang kayo ay naghihirap, habang kayo ay tumatangis, walang pamasahe, walang pangkain, walang panggamot, ang mga pamilya ninyo, ang buwaka ng Inang Marcos ay nagbayad na pinapalabas na kunyari galing sa kaibigan na nagbayad ng duran-duran for estimated 1 to 1.5 billion, included yung transpo, airfare, everything, private plane, lahat, wala pa yung paglamo ng kanyang birthday. Habang kayo ay nagpapakahirap, sila ay gumagastos ng million-million dollars. They don't care about you. Kahit ang bunganga ni Duterte in the past, nakita ninyo, hindi ginawa ni Duterte. Yung lechon lang ni Duterte. Nang nag-birthday si Duterte, di ba? Ginawa niyang issue. Pati media, ginawa niya ng issue. Nagpalechon lang si Duterte. Kahit construction worker, kahit labandera, pwedeng magpalechon. Pero si Duterte, nung nag-birthday, ginawa niyang issue. Pero yung nagduran-duran, si Bangag Jr., wala, tahimik yung mga buwaka ng ina. Sabi ni Palangga, ano kaya yung video? Pwede nga baka tsok-tsaka ni Satanas yun. O another polboronic, or pwede din yung heavy luggage. So may bala si Inday. Kaya dun sa mga, alam mo yung iba kasi, parang, nawala na ako ng pag-asa, marupok kayo. Ibig sabihin, hindi matibay yung inyong paglalaban, or ibig sabihin, you are not fighting for your country. You are fighting for your self-interest, katulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng mga senador. O ngayon, nag-release si Bangag ng kanyang Senate slate. Ano Senate slate niya? O tignan mo, andyan si Manny Pacquiao. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Pag ako nanalo, hahabulin ko si Imelda Marcos, pananagutin ko. Remember that? Kaalyado na ni Pacquiao ngayon, nasa slate. So don't vote for Pacquiao at all. Dahil unang-una, na wala namang alam si Pacquiao, di ba? At wala siyang paninindigan. Dahil sinabi niya ang mga Marcos ay magnanakaw. Well, di ba sinabi ko sa inyo, yung property nila, that was last year, ang aking isa sa mga expose, na ayon sa ating puting ahas, yung property ni Pacquiao, dyan malapit sa Malacanang, ay nirerentahan ng mga bangag malapit sa Malacanang para pag sila ay nagbabangag, rumbuhan nila. Kasama si Amy Marcos. O, dyan, yung kapatid niya. Wala rin kwenta yan. Kaya nga sabi ko, si Inday Sara, wag ka nang magpa-budol kay Amy. Well, sinabi naman ni Inday Sara na never again, no more Marcos. Nakikita niyo mga hinayupak na ito? True. Pang-boxing lang si Pacquiao. Hindi pwede sa magaling siya sa boxing. Pero Pacquiao, kasama ka ni Marcos, nasa ng kredibilidad mo? Paniniwalaan mo pa ba ang isang Pacquiao na minsang sinabi niya na ipakukulong niya ang mga Marcos? Si Imelda, ako nga, nagalit nga ako sa kanya nung time na yun, nung nasa budol, nasa budol fence pa ako eh. Tapos ngayon, nakipag-alyado sa mga Marcos. So titignan ninyo, ito yung mga taong walang kredibilidad na hindi naninindigan katulad ni De Lima, katulad ni Trillanes, katulad ni Ontiveros, na anti-Marcos sila, na sa sinapupunan pa lang sila ng nanay nila, anti-Marcos na sila. Pero nung nabigyan ng pwesto ang kanilang mga sarili o ang kanilang mga kamag-anak, ay tumahimik na. So ano po ang ibig sabihin niyan, mga palangga? They are not for you. Don't vote for them. Para sila sa kanilang pansariling interes. Sabi ni Palangga, what about Abby Binay? Basta lahat ng mga kaalyado ni Bangag Jr., huwag niyong iboto. Ibig sabihin, we okay lang sa kanila na pinamumunuan tayo ng isang addictus benedictus, authenticated bangag na si Marcos Jr. When I say authenticated bangag, authenticated here in the States na si Marcos Jr. ay authenticated addictus benedictus. Ayaw nga mag-file ng case eh. Okay? Puro pumunta sa India. Yung kanilang, not really pumunta sa India. Pumunta sa app, yung kanilang authentication. I talk about that last night. Diba? Bakit ayaw ni Marcos Jr. na magkaso kay Maharlika
dito sa deepfake at ng ni Gibo, ni DND, ng NBI, lahat about dito sa video na ito. Kasi ayaw ni takot si Marcos na malitis dito sa Amerika. Kasi once Marcos Jr. filed a case against me na sinasabing deepfake ang video, doon magsisimula ang tunay na bakbakan. Baka doon ma-force siya mag-drug test. At makikita, not only that, doon, dahil sabi ko nga sa inyo, ang analyst ay willing mag-testify sa bangag na ito. Ngayon, ang ginagawa nila kay Sara ay nakaka-alarma sa part nila, sa atin hindi. Alam mo, the more na tinitiran na si Sara, the more na nahuhubaran silang lahat. Na bakit sila nagmamadali? Bakit gusto nilang impeach si Sara? Di ba may 4 years pa sila kung naniniwala sila na matatapos nila yung kanilang dali lang palangga. Ano nangyari dito sa isang sa isang computer ko? Nakaharang yung dali lang. Okay. Ngayon, mga kababayan. Okay? Baka sila nagmamadali kasi baka matsugi boom boom na si Bangag. Sa Inodoro lahat, ang line-up ni Bangag, tingnan natin kung sino yung mga nakalagay pa sa line-up niya. Abalang-abala sila. Diba? Abalang-abala sila dito sa eleksyon. Imagine mo, katatapos lang 2 years ago. Magti 3 years na ang eleksyon, mga palangga. At binudol tayo ni Bangag. Eleksyon na naman ngayon. So sila ay abala sa pamumulitika. Abala kung sino na naman ang upo sa eleksyon kasi ang target nila hindi to help you. Ang target nila ay budget. Ang pera, ang taxpayers' money, kung paano nila kakamkamin, kung paano nila uubusin ang pera at kung paano kayo manglilimahid sa kahirapan at tuluyan ng inyong pamilya, ang inyong mga anak ay magiging addictos benedictos. Yan ang inyong pakatandaan, mga palangga. Another thing, okay? Sino pa yung mga inano nila? Sino yan? Sulat nyo nga dyan, yung nakalagay sa slate nila. Okay. Tignan natin, Marcos slate. Okay. Marcos slate. Mga hayop na ito. Abalang-abala sila, mga palangga. Ito sabi to. O breaking news. O sino to? Yung Magic 12 nila, si Abalos nang humingiwi din. Ayan, Abalos, di ba sabi ni Benjo Fernandez, 3K bawat isang botante sa Marikina ang ibinigay ni Kimbo para iboto siya sa pagka-mayor ng Marikina. O namigay daw ng 3,000, sabi ni Palangga. Okay, si Benjo na nag-comment, according sa kanyang source ay nagbayad ng 3,000 kada botante. So, ganun na lang paulit-ulit. At yung mga binayad nila sa inyo na galing din sa kabanang bayan, ay babawiin nila. So, wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat hinahayaan ninyo na Bangag ang namumuno. Sino pa yung mga nila dito? Okay. Si Abalos, yang si Binay, o yang si Pia Cayetano. Ano ang sinabi ng kapatid ni Pia Cayetano na si Alan Cayetano? Di ba mga anti-Marcos sila? Sabi ni Alan Cayetano ng 2016, Vice Presidential, habang sila ay nagdi-debate at nagsasalita si Marcos, ano sabi ni Alan Cayetano? Baka pati minuto ko, ninanakaw mo. Tapos ngayon, under sila sa isang slate. Ibig sabihin, ulitin natin, mga kababayan, walang paninindigan ng mga Cayetano, sila ay para sa... Kung ako, na sinabi ko, yung si Bangag Jr. na yan, over my gorgeous body, hindi na ako muli sa kahit sinong Marcos ang magsusuporta o magpapabudol. Kasi once na ginawa mo yon, na alam mo sa sarili mo na mambubudol, magnanakaw, kawatan, addictos, kidnapper, smuggler, tapos all of a sudden, babaliktad ka. Wala kang credibility. Kaya lahat ng mga tumira sa kay Bangag na naniniwala na si Bangag ay addictos benedictos.
na sila ay diktador, manggugurgur nung panahon ng tatay niya at biglang bumaliktad na sila ay kaalyado ni Bangag, huwag ninyong paniwalaan yung mga taong yan kasi walang kredibilidad yan. Ang ibig sabihin yan ay para lang sila sa pera, connection, o para sa power. They are not for you. Kasi ako, minsan na akong binudol ng mga buwaka ng ina. At hindi muli ako magpapabudol o magpapauto sa kahit anong halaga dahil they offered me. Nung hindi ko tinanggap, death threat ang ibinato sa akin ni Lisa Tanas ng mga bangag ng kampo nila. Hindi lang yon, Aromanian, okay, at mga fabricated cases at mga pangharas. Kasi hindi nila ako nakuha sa bribe galing sa Kaban ng Bayan, tirahin na lang natin, magpadala na lang tayo ng manggugurgur sa Amerika. Yan po ang ginagawa ng gobyernong ito. Pag hindi ka nakuha sa bribe galing sa Kaban ng Bayan, tatamnan ka o kakasuhan ka ng tambak-tambak na kaso gamit ang pera or igugurgur ka. Hayop ang sabi ni Palangga, sabi ni Ignes, hayop yung Abalos na yan. Okay? So wala kayong mga kababayan, may mga nasabi na, hindi ka ba napapagod? Hindi. Ba't ako mapapagod sa mga inayupak na to? Dahil pag napagod lang ako sa kasiyahan actually. Kapag napagod kayo ang talo. Inuubos na ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas ang pera ninyo ni Tambalusos. Lahat sila sa Kongreso at sa Senado habang kayo ay hirap na hirap. Pero yung iba sa inyo, wala kayong pakialam. Yan ang problema sa Pilipinas. Wala kayong pakialam, nakokontento kayo sa 3,000 binabayad sa inyo. Okay? Pwede yan tanggapin ninyo, pero wag yung iboto. Paulit-ulit na lang tayo. Ang mga elderly natin na may 500 ba, yung binibigay sa inyo, yung mga never nakapag-work sa buhay, 500 pesos na monthly na binibigay sa inyo, na hindi nyo pa rin natatanggap, kakapiranggot na lang. Okay? Yung pangbibigay ng ayuda, yan ay early vote buying. Vote buying na ginagawa ng bangag na ito. Kung hindi po kayo kikilos at hindi kayo gigising na okay lang sa inyo na mga buwaka ng inang mainstream media ay nakipagsabwatan kay Marcos Jr. na ikubli ang pag-appoint kay Michael Ma bilang special envoy to China. No documents at all, but Michael Ma is enjoying the diplomatic perks and enjoying the smuggling business, which is yan nandyan, pinatawag yan, nasangkot sa smuggling hanggang ngayon, January 2023, magdadalawang taon na, ikinubli sa taong bayan at in-expose ko sa inyo, ang media pinagtakpan din, di ba? Ang pag-appoint sa Amerikanong si Paul, wala kayong ginagawa. Then hindi ko kasalanan kung bakit ganyan ang hirap na dinadanas ninyo. Sir Zorro, thank you. And now, yung pagbenta ng ginto. Okay? Yung pagbenta nila ng gold natin, ng gold reserve, na ikinubli, baka yan yung tinatransport ni Lisa Tanas doon sa Dubai. Baka yan yung kanyang mga secret na transaksyon. Di ba ang sabi ng mga hinayupak na yan, ang sabi ni Pangulong Duterte noong 2017 na sinasabi na isusoli o ibabalik ni Amy Marcos o ng mga Marcos ang mga ninakaw nilang yaman at mga ginto? Bakit ngayon yung gold reserve natin ay ibinenta ng mga walang iya? Kung binenta man nila itong gold reserve natin, di ba? Sana nakita natin yung impact sa ekonomiya. Nakita natin dahil kailangan, di ba? Ng bayan natin. Pero anong nakita nyo? Mukhang ikinubli pa yung pagbenta. Recently, hindi ka agad ina-announce ng gobyerno ang pagbenta ng ating gold reserve, mga kababayan. Diba? Buti sana kung itong pagbenta na ito ay para ibsan ang problema sa ating bagsak na ekonomiya o kawalan ng trabaho ng mga taong bayan
or ito ay ginamit sa pag-invest sa mga infrastructures para kumita tayo or lumago ang ating kabuhayan at magbigay ng mga programa para sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero anong nangyari? Wala, may impact ba yung pagbenta nila ng ginto na yan, mga kababayan? Ano ang impact? Kasi pwede na dahil tayo ay bagsak para to stabilize the economy. Yun nga, marami na rin ang mga problema natin, di ba? Dahil nga ninanakaw nila ang pera. Hindi mo kailangan magbenta ng ginto. Kasi ang mga ginto, ang mga diamante ay suot ng mga putang inang kongresista at senado. Di ba nga, pa-concert, magbenta tayo ng ginto, pero 1 million to 1.5 billion dollars binayad lang sa Duran-Duran. Si Tambaluslos nag-donate sa Harvard last year ng $2 million. Yung 800 billion ang program funds, 1 billion a day na flood control na walang nangyari. Hindi mo na kailangan magbenta ng ginto. Dahil marami tayong pera pero ninanakaw ng mga buwaka ng ina. May nakita ba kayo? Buti sana kung nagbenta tayo ng gold reserve, ay gumanda ang ating ekonomiya. O ininvest ba para sa kapakanan ng bayan? O binenta nila for their vested interest at nasa offshore account na. Di ba? Sulat ko lang to. Baka makalimutan ko to. Okay? So, anong gagawin nyo ngayon, mga kababayan? May tanong ako sa inyo. Talaga bang hahayaan nyo na si Bangag ay magtagal pa? Okay, may gugurgurin ako. Isa lang. I will gurgur you right now. Okay? Okay, James, you're the first one that I will gurgur. Bye. Okay. Akala mo si Lisa Tanas lang ang gustong ang literal kasi ng gugurgur yan eh. Dodds Ang, magmarcha na. Okay? Sabi ni Dodds Ang. Tinulong na lang sana sa mga mahirap na Pinoy. Ayun lang nga palangga, ang sabi ni Imelda Marcos nung in-interview siya ni Mel Tiangco, na itong mga papeles na ito, sabi niya, ay mga bill of lading, mga dokumento na makakapagtubos ng pera ng Pilipinas at ng buong mundo. Kaya nga, isa kayo dyan na hopeful kayo nung si Bangag Jr. ay tumatakbo na kapag siya ay nanalo, ay gagamitin ni Bangag Jr. ang power niya as a president para mabawi yung mga yaman, di ba? Ng mga yaman nila o makuha yung mga ninakaw na yaman. Ninakaw para sa taong bayan, pero dinagdagan pa nila. Ninanakaw pa ang mga magsasaka. Imbis na tulungan kayo, ano ang ginagawa ni Bangag Jr.? Import. Okay? Nag-i-import ng mga produktong dapat sana kayo ang nagtatanim. Kasi sa importation, malaki ang perang pinakikinabangan ni Bangag at nila dyan sa Bureau of Customs na kasabwat ni Lisa Tanas. Mga inapoint niya ay may mga record na ng pagnanakaw. Kaluoy man kamo. Ang problema daw, tahimik ang AFP. Singilin niyo sila. Para ako, hopeful ako na may mangyayari sa laban natin. Ang Sofitel Hotel Pinas, area nila, kasi kakamkamin, ano yun palangga? Ano nangyari? Yung Sofitel Hotel sa Pinas, hindi ko maintindihan palangga, area kasi kakamkamin ng lugar. Yun na nga, imagine mo kung ikaw ay mayroong propriedad. Kapag pinagtripan ng mga Bangag, pwede nilang kunin. Sabi ni Roel Otero, Marlica, tahimik ang AFP, baka busog ang mga opisyal. Possible. As much as we want, sabi ni Alex din na alisin ang mga Bangag, hinog na hitik, pipitasin lang, but in God's perfect time,
Asa kami. For now, let's make big noise, sabi ni Alex D. Totoo. Lahat yan. Naniniwala ako nakakampi nyo ang langit, kakampi ng Diyos, ang Pilipino. Lahat ng kababuyan, kahayupan, nakita nyo harap-harapan. Andyan si Cathy Binag. Hindi lang makasukasuhan, ano? Na sinabi si Lisa Tanas ay pusher, nag-aalok ng pulburon o ng pangbangag. Si Marcos Jr. nakita na ng mga military na may white residue dito. Buong mga negosyante, mga kaibigan nila, mga lahat din sa mga alta alam na si Ferdinand Marcos Bongbong aka Bangag Damagag ay addictus benedictus. Ito nga ayaw magkasamputang ina. Ang yabang-yabang makipag-ugnayan daw sa Amerika. Pero ayaw magkaso. Dito sa deepfake, inaantay ko yun. Kasi dun ko sa babakbakan sa korte at bibit-bitin ko ang forensic expert. At definitely, hindi lang isang forensic expert. Doon magkakaalaman na si Marcos Jr. ay isang addict. Diba? Sabi ni Four Aces, during Duterte's time, war on drugs. Pero sa panahon ni Duterte, war on drugs. Exactly. Noon nilalabanan, ngayon ay mga bangag. Kailan ba matutsugi? Sabi ni Palangga. Malay nyo, mamaya, kurupog-kurupog na yan. Di ba, magkurupog-kurupog na. Sabi ni Feli, nasaan na ang Maharlika funds? Ayan, tulad ng Maharlika funds. Ayan, nasaan na ang pera na ba? Isa pa yan. Saan sila nag-invest? Transparent ba sila? Ilang milyon ang sinusweldo dyan sa mga managers na yan, na mga kaalyado nila. Pera nyo yan. Hindi ba kayo naaawa sa inyong mga sarili? Lalo na yung mga active sa social media, sa mga balita na nakikita ninyo. Even though yung mga anak ninyo na hindi active, hindi ba kayo naaawa? I mean, when I say hindi active, hindi alam, well, mga bata pa yun, hindi alam yung ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Hindi ba kayo naaawa sa future nila? Kayong mga OFW, thank you dahil gising na gising kayo. Forever kayong magtsatsaga, mag-abroad, magpakaalila sa halagang 20,000 pesos. Magkano ba sweldo ngayon ng domestic helper? 2 years contract sa halagang $400 or 20,000 pesos dahil wala kayong oportunidad sa Pilipinas. Hindi ba kayo naaawa? Kaya lumabas na kayo sa inyong mga tahanan. Kapag mayroong mga Friday group, supportahan mo, andyan si Maui. Diyan sa EDSA Friday group nila. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Pasa saan ba't tatapos din yan. Tignan nyo. Yung mga nagrarally, ito, observation nyo rin yan. Nagrarally, mga utos yan ng mga makakaliwang grupo na i-impeach daw si Sara. Free sila. May mga placard sila, impeach Sara, ganyan. Hindi sila hinaharang ng pulis. Hindi sila hinihinga ng permit, hindi sila ginigipit. Pero pag yung mga kritiko na ni Bangag ang mag-rally, nagpapadala ng bata-batalyong mga pulis. Katulad sa KOGC at dyan sa EDSA. Hindi nyo ba nakikita yan? Nasa mundo na kayo ng diktadurya. Mas madilim pa nung panahon ni Senior. Why? Kasi this time, nasa digital age na kayo. Nasa social media age na tayo. Pero wala pa rin kayong ginagawa. Pinapayagan ninyo na pinamumunuan kayo ni Ferdinand Marcos Jr. na addictus benedictus, lulong, bangag, lango, sugapa sa ipinagbabawal na white powdery substance. Sabi ni Cheche Kim, sa totoo lang, lahat ng politiko, sila lahat ang salot sa Pilipinas. Maghintay na lang kami na gurguran sila. Sabi ni Palangga. Sabi ni Marco Red, 20,000 Palangga for 2 years contract. Imagine nyo. 20,000 pesos. 1 month. Kapag nasa bansa ka katulad ng Amerika. Kung tutuusin, pwede tayo maging superpower sa Asia. Diba? Sabi nga ni Gudin, kung hindi pinatanggal ang tatay ko, dapat Singapore-like na tayo. Yang 400 pesos na yan, ay 400 US, 20,000 pesos na yan,
kaya yan kitain sa isang araw. Kahit sa Singapore yata, kaya mong kitain yan eh. 20,000 pesos ang araw, right? Dito yung $400, yung 20,000, kaya mong kitain sa isang araw. Imagine mo, mawawala ka sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa halagang $400 o 20,000 a month. Kaya kayo ganyan, nagkapit sa patalim, sa Hong Kong daw, malaki, o 32,000. O how much is that? $600? Okay, 50, 6 times 5, 30. Oh, yeah. Okay? Still, you can make $600. Depende kung masipag ka. Diba? Oh, well, dito sa Amerika, yung mga cleaning, yung nag-usap kami nila Bell, yung mga nakasama ko, ang mga cleaning, yung maglilinis ka ng bahay, like 5 hours. Last time, ang alam ko, years ago, sabi sa Canada, mga $100 daw, 5 hours. Pero sa Amerika, depende siguro, no? Pero usually, mga isang 5 oras, 150. Sa panahon ngayon, 150. Maglilinis ka lang ng bahay. Tsaka hindi yung linis na na parang lahat kukuskusin mo, yung malinis na bahay. Di ba? Like 150 for 5 hours, something like that. Sa Pilipinas, kaya nating maging first world country. Kung hindi mga taksil ang mga putang inang gobyerno na senador at mga lahat, magsimula sa President Bangag pababa, ay suot-suot na nila yung pera ng bayan eh. Hermes na bag, ang mga hinayupa. Pag-upo, katulad nga ni Kimbo, di ba? Magsimula sa nagta-tricycle lang. Tapos ngayon ay naka-Hermes na lahat. Hindi kayo naluoy na sa buhay ninyo, no? Sabi ni Parsivi, people power na talaga. Grabe, mga taksil sila. Worst, grabe, ang hirap-hirap. Araw-araw halos binabanggit ko. Ang mga may sakit ng gandamatay na lang. Dahil imbis na yung pera para sa inyong mga pamilya, ninanakaw, binabayad sa duran-duran. Binabayad sa mga kabit. Binabayad sa pag-o-orgy. Bibili